Akala ni Putin mapapasuko niya ang Ukraine sa pagpapalamig, pero sarili niyang mga tao ang nagyelo matapos sirain ang tigil putukan at maglunsad ng malaking misil na pag-atake. Umaasa ang Kremlin sa katahimikan. Tinamaan na ng mga misil ng Ukraine ang loob ng Russia, kaya nalubog sa dilim ang mga lungsod tulad ng Belgrade at Moscow. Isa sa pinakamalalamig na taglamig sa kasaysayan. Pero hindi lang sa power grid nagtapos ang gulo. Katatanggap lang namin ng ulat na ang pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa intelihensya ng Russia ay binaril ngayong umaga sa sarili niyang apartment sa Moscow. Umabot na ang digmaan sa Russia mismo at hindi handa si Putin ngayong taglamig. Simulan natin sa simula. Ang Pebrero 3 ay isa sa pinakanakatakot na gabi para sa mga sibilyang Ukrainian. Nagpalipad ang Russia ng 70 misail at 400 at 50 drone laban sa enerhiyang infrastruktura ng Ukraine. Tinamaan ng mga pag-atake ang Kiev, Sumy, Kharkiv, Dnipro, Protrex, Odessa at Vinnytsia. Ngayon, heto ang tunay na masamang bahagi. Nangyayari ito habang ang temperatura sa buong Ukraine ay bumaba hanggang negatibong 25 degrees Celsius o negatibong 13 degrees Fahrenheit. Para sa atin dito sa Estados Unidos, ganito ang itsura ng genocide. Sa ika-21 siglo, milyon-milyong Ukrainians ang naiwan na walang kuryente sa matinding lamig ng taglamig. Naisip ni Putin na may tusong paraan siyang manalo ng di nakikipaglaban sa sundalong Ukrainian. Kaya patuloy niyang inaatake ang mga sibilyan. Nakakalungkot talaga ang naging resulta ng pag-ataking ito. Sa kabisera Kyiv, mahigit 1,000 gusaling tirahan ang naiwan na walang pag-init. Sa Kharkiv, 800 gusali rin ang nagkaroon ng parehong kapalaran. Sa Odessa, 50,000 pamilya ang walang mapagkukunan ng init para sa kanilang mga tahanan. At sa Vinnytsia, 50 buong mga pamayanan ang nalubog sa dilim. Narito ang dahilan kung bakit mas nakakadiri ang ataking ito. Akala ng mga Ukrainyano, susunod ang Russia sa tigil putukan na pinayagan ni Putin. Inisip nilang, baka tuparin ni Putin ang salita niya. Pero hindi rin ito nagtagal, di ba? Nagkukunwari lang talaga ang Russia na sumusunod sa kasunduang ito sa enerhiya. Kailangan nila ng oras para magplano ng susunod na atake at hanapin ang pinakamahalagang target sa Ukraine. Kaya iyon ang ginawa ng Russia. Hindi lang ako ang nagsasabi nito. Mula ito sa mga Russian military blogger na umaming ito ang kanilang estratehiya. Pakinggan ninyo. Sa kaso natin ay Kinailangan ng ating mga tauhan magsagawa ng reconnaissance check para malaman kung paano nawasak ang target, laki ng pinsala, kung nagsimula na ang pag-aayos, at kung may kaugnay na aktibidad. Kailangan nilang makita iyon, nakita ng ating mga tauhan at gumawa sila ng isang magandang kilos ng mabuting loob. Nag-oobserba sila, nagsasagawa ng reconnaissance at check at nagsasaayos ng 5 hanggang 6 na araw. Bakit uulitin pa kung wala namang gumagana doon ngayon? Paano kung nagsimula na ang Kompuniron ATBP? Ilang brigada ang ipinadala, anong kagamitan at logistics ang ginamit, tren o kalsada ba ang transportasyon? Tama ang ginawa natin. Tinawag naming energy truce ang panahon ng aming mga espesyal na aktibidad militar na nagbigay ng pagkakataong makahinga. Lalo na dahil hiniling ni Trump at iginagalang natin siya. igalang ang lolo. Kaya matinding nasira ang mga pangunahing planta ng kuryente sa bansa. Dahil sa pag-atake ni Putin, ang mga Ukrainians sa Kyiv ay nakakaranas ngayon ng sunod-sunod na pagkawala ng kuryente na tumatagal ng higit sa 18 oras bawat araw para sa natitirang bahagi ng buwang ito. Naniniwala si Putin na tanging digmaan at pambobomba sa mga sibilyang Ukrainian ang paraan para manalo siya. Ngunit nakalimutan niya ang isang mahalagang detalye. Hindi na ito taong 2022. May sarili ng long-range missile ang mga Ukrainian, ang Flamingo at Neptunes. At pwede na nilang gamitin ang mga ito nang walang pahintulot. Kaya mabilis at matindi ang tugon ng mga Ukrainian sa pag-atake. Ang unang target, Belgrade. 5 direktang tama ang naranasan ng mga Ruso sa rehiyon. At lahat ito'y nakuhanan sa video. Panoorin ang clip na ito. Popole. Lahat ay Popole. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4,
Mas
Ngayon, tulad ng Ukraine, sub-zero din ang temperatura sa Russia, kaya malaking dagok ang pag-atake na ito. Ayon sa isang lokal na pahayagan sa Russia, ito ang pinakamalaking pag-atake sa lungsod ngayong digmaan. Ayon sa pahayagang ito, may hindi bababa sa 20 pagsabog na narinig sa isang gabi sa buong rehiyon. At dahil dito, malawakang pagkawala ng kuryente at tubig ang naiulat sa iba't ibang distrito ng Belgrade. Narito ang isa pang video kung saan nagdilim ang lungsod. Nagtalumpati ang gobernador ng Belgrade sa gabi at halata ang takot niya. Inamin niyang tinamaan ang mga pasilidad ng enerhiya at malaki ang pinsala. Makikita natin ito sa mga larawang lumalabas ngayon. Sa umaga, makapal na usok ang umaakyat sa lungsod. Mula iyon sa planta ng kuryente, umaakyat ang makapal na usok sa langit na hindi na maitago. Hinihinala ko na ito ang dahilan kung bakit kinailangan ng gobernador na aminin ito sa publiko. Palagi nilang sinasabi na, napabagsak nila lahat ng drone at ang anumang pinsalang nakikita mo ay mula lang sa mga debris. Alam ko na pamilyar kayo sa kwento ng mga Ruso, pero malas kay Putin. Hindi lang sa Belgrade nangyari ang ganitong pag-atake. May mga ulat din tayo ng mga pagsabog mismo sa rehiyon ng Moscow. Malamang ay mula sa mga drone strike ng Ukraine. Heto ang isa sa mga video. Patang ina. Nag-enjoy kami sa bunker, dumaan yun sa ibabaw namin. Nakita mo ba itong bumagsak? Ang tagapagtanggol. Ngayon, dahil sa drone strike, 2 paliparan sa Moscow ang isinara. Para sa akin, parang nagiging normal na lang ito. Pero bukod pa dyan, may mga ulat din tayong natanggap na inatake rin ngayong umaga ang Ostrakhan Gas Processing Plant. Ang plantang ito ay nagpoproseso ng 3.2 milyong tonelada ng petrolyo at gumagawa ng malaking bahagi ng sulfur ng Russia. Mahalaga ang sulfur na iyon para sa industriya ng pampasabog ng Russia na ginagamit ng militar. Hindi lang ito ang masamang balita na natanggap nila ngayon. Pinakamasama dito, syempre, ay isang asasinasyon na maaaring magtagumpay. Ang target ay si Russian Lieutenant General Vladimir Alexei. Siya ang unang deputy chief ng Glavnoye Razvedivatelnoye Upravlenie ng Russia. Sa madaling salita, siya ang pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng Departamento ng Militar ng Russia. Ngayon ng umaga, binaril siya ng maraming beses sa likod sa sarili niyang apartment building sa gitna ng Moscow. Malubhang sugatan siya at nasa ospital, habang hinahanap pa rin ang bumaril. Ipapaliwanag ko kung bakit ito malaking bagay. Ito na ang pinakamalaking tangkang asasinasyon mula nang magsimula ang digmaan. Si Alexeyev ay isa sa pinakamakapangyarihang tao sa buong aparatong militar ng Rusya. Iniulat na siya ang responsable sa paglikha ng Wagner, isang pribadong militar. At bukod pa roon, siya mismo ang nakipag-usap kay Prigozhin noong 2023 Wagner Mutiny. Noong nagmarcha ang mga mersenaryo papuntang Moscow, siya ang nag-usap sa kanila habang papunta sila roon. Narito ang clip ng negosasyong iyon na nangyayari mismo sa harap ng kamera. Iyon ang masasabi kong magagandang araw. At sa totoo lang, hindi ako makapaniwala na ang Wagner ay talagang tumutulig sa kay Putin. Pero gayunpaman, narito ang clip. Makikita rito katabi ni Yevgeny Prigozhin, pinuno ng mga mersenaryo. Si General Alexeyev ay isa sa mga pangunahing opisyal na ipinadala upang makipagnegosasyon sa kanya noong maikling pag-aaklas niya noong Hunyo ng 2023. Ngayon, si Alexeyev ang pinakabagong mataas na opisyal ng militar na naging target mula ng ilunsad ng Russia ang kanilang pananakop noong 2022. Malinaw na makapangyarihan at mahalaga ang taong ito. Pangalawa siya sa pinakamakapangyarihan sa military intelligence ng Russia. Bukod pa dyan, halos 15 taon na siyang nasa posisyong iyon. Dati siyang pinuno ng intelihensya sa Moscow at Far Eastern na mga distrito militar bago sa kasalukuyang posisyon. At dahil sa lahat ng mga lihim na operasyon na isinagawa niya sa buong mundo, o kahit papaano ay iniutos niya sa buong mundo, siya ay pinatawan ng parusa ng Estados Unidos, European Union Ukraine, at sigurado akong marami pang ibang mga bansa. Ito mismo ang dahilan kung bakit galit na galit ang mga Ruso. Isang tao lang ang pwedeng lumapit sa kanya. Magkunwaring delivery guy, barilin siya ng 3 beses at makatakas ng walang parusa. Hindi sila makapaniwala. Narito ang reaksyon ng isang Russian war blogger.
Ang pinuno ng Glavnoe Razvedivatelnoe Upravlenie ay nakipagpulong sa Abu Dhabi sa pinuno ng Ukrainian intelligence. Ipinahayag ni Zelensky na nakipag-ugnayan siya para sa bagong operasyon laban sa Russia. Saka binaril ang deputy head ng Glavnoe Razvedivatelnoe Upravlenie sa Moscow. Hindi naman sa hindi pa ito nangyari noon habang may negosasyon. Pero sa huling 300 taon o higit pa, sobrang bihira na lang mangyari ang ganito at karaniwang nangyayari lang kapag nakikipagnegosasyon sa mga barbarong kanibal. May isa pang Russian war blogger na nagsabing kakaiba ang sitwasyon. Lapitan mo ang deputy head ng Glavno Razvedivatelnoe Upravlenie sa hagdanan malapit sa apartment niya. Barilin ng ilang beses, tapos tumakbo palayo. Walang parusa. Ngayon, mabilis sinisi ng mga Ruso ang Ukraine. Pero ganito kasi, walang ebidensya na mga Ukrainian ang may gawa at wala ring ebidensya ang mga Ruso. May dahilan din para magduda. Ayon sa tweet kanina, may mahalagang negosasyon ngayon sa pagitan ng Ukraine, Estados Unidos at Russia sa Abu Dhabi. Nandoon ngayon ang pinuno ng intelihensya ng Russia at ang binaril ay ang kanyang pangalawa. Sino ang makikinabang sa paghadlang sa usapang pangkapayapaan? Maaaring Ukraine o ilang elemento sa militar ng Russia na ayaw ng kapayapaan. Pwedeng defense contractor ang kumikita sa digmaan o si Putin na inaalis ang taong di na niya pinagkakatiwalaan. Hindi pa talaga natin alam. At wala ring ebidensya ang mga Ruso para isisi ito sa Ukraine. Pero gaya ng alam nyo, hindi iyon hadlang sa Russia para isisi sa Ukraine. Ilang oras lang matapos ang tangkang pagpatay, humarap sa kamera si Russian Foreign Minister Sergei Lavrov at agad sinisi si Zelensky. Pakinggan ninyo ito. Siyempre narinig ko ang balitang ito bago magsimula ang negotiation. Hindi ako gagawa ng anumang prediksyon, hindi iyon ang aking tungkulin at ang pamunuan ng ating bansa ang magpapasya tungkol dito. Pero ang teroristang gawaing ito ay muling nagpatunay sa layunin ng rehimen ni Zelensky na laging magpasimula ng mga provokasyon na ang layunin ay sirain ang proseso ng negotiation. At ng isang rehimen na handang gawin ang lahat para lang kumbinsihin ang mga kanluraning taga-suporta nito na huwag mahuli sa Estados Unidos sa hangarin nitong ilihis sila mula sa pagkamit ng makatarungang kasunduan. Malinaw ang mensahe rito. Kung may pananagutan man ang Ukraine o wala, hindi naligtas ang Rusya. Hindi na untouchable ang Moscow at bumalik na sa kanilang bayan ang digmaan ni Putin. 3 taon ng takot gabi-gabi ang mga Ukrainian. Ngayon, pagkakataon ng Rusya na maranasan ang takot na iyon. Base sa takot at taranta ng mga opisyal at mamamayan ng Rusya, malinaw na hindi sila handa sa ganitong realidad. Dumating na ang taglamig at para sa Rusya, lalo itong magdidilim. Buti na lang nagpapatuloy ang negosasyon sa United Arab Emirates. At sana makamit natin ang pangmatagalang kapayapaan. Kaya siguraduhin pindutin ang subscribe button sa ibaba para manatiling updated sa lahat ng iyan. Ako si Sam at magkikita tayo sa susunod na video. Isa sa problema sa paggawa ng ganitong video na nagpapakita ng maraming drone strike kahit walang nasasaktan, tao man o sundalong Ruso. Madalas dinidemonetize o nililimitahan ng YouTube ang aming mga video. Nitong nakaraang linggo, 4 na video tungkol sa digmaan ang na-demonetize. Hindi gusto ng mga advertiser ang drone strike o frontline footage kaya nililimitahan ang mga video. Ito ang realidad ng makabagong digmaan na nilalabanan at pinagtatagumpayan ng mga Ukrainyano. Naniniwala kaming mahalagang pag-usapan ito, kaya inilunsad namin ang aming plataforma, Basics Insider. Gawa namin ito mula sa simula, kaya wala kaming anumang limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang aming drone strike, hindi namin kailangang i-blur ang aming mga kuha sa frontline, at hindi rin namin kailangang i-blur ang mga bus ng himpapawid ng Russia na nasisira. Bukod pa rito, wala talaga kaming mga patalastas sa site. Sa ganitong paraan, hindi namin kailangang i-censor ang sarili namin dahil lang hindi natutuwa ang mga advertiser sa mga tinatalakay namin. Hindi namin pinupunduhan ang site sa pamamagitan ng mga patalastas, pinupunduhan namin ito sa pamamagitan ng inyong suporta. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa ganitong klase ng balita at gusto mong mapanood ang mga video namin ng walang censorship at makakuha ng mga bonus na content na hindi talaga namin pwedeng i-upload dito sa YouTube, siguradong sumali ka sa amin sa basicsinsider.com. Pwede mo ring i-click ang link sa description o i-scan ang QR code na nasa screen mo. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng content na na-upload na namin
At pati na rin ang lahat ng videos na i-upload pa namin sa hinaharap. Susuportahan mo rin ang coverage at channel namin. Kaya salamat. Ako si Sam. Magkita tayo sa susunod.